Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niya na lang ako sa pangalang Jamil. Chin, pakikubli lang ng totoong account ko. I'm just here to share my story with you. Yung buhay ko para bang akala ko'y okay na ako sa ganitong buhay. Kontento na. But lately, my life has been a mess. At hindi ko sigurado kung makakawala ako dito. Yung parents ko kasi, pinipressure akong mag-asawa na. They have been stressing me out and I'm feeling para bang na-trap. Nagsimula kasi ang problema ganito, Chin. Simula nung nanghiram ang parents ko ng malaking pera. Inisip nila na makakapag-business sila gamit ang perang yon. At para ma-continue ang college education ko, hindi ko na lang babanggitin kung magkano ang hiniram nila. Dahil kaibigan sila ng creditor, hindi na humingi pa ng collateral. Kasi umaasa nga na babayaran sila buwan-buwan. My parents thought it would be a good investment. Pero hindi nag-work out kung ano ang naging plano. And now they're struggling to pay back yung utang na yun. At ang creditor naman, kahit magkaibigan sila, pinipressure na sila kung kailan makakabayad. How many times nang nagbigay ng demand letter? Muntik-muntikan pang magbaranggayan. And then one day, the creditor came to our house. Tapos nag-propose ng deal. Alam mo ba yung sinabi niya sa parents ko? Kakalimutan daw niya yung utang ng mga magulang ko kapag papayag sila na pakakasalan ang kanilang daughter, ikakasal or ipapakasal sa akin. My parents were desperate na siguro dahil hindi naman talaga nila mababalik na yung perang inutang nila. So they agreed na ipapakasal ako sa daughter ng creditor without even asking me kung gusto ko. Nung sinabi nila sa akin na ganun nga, I was shocked when I found out. Graduating pa lang ako ng college, Jean. Tapos meron ng nakaambang nakasal the moment na mag-graduate ako. Ni hindi ko kilala yung girl, kung sino yung daughter ng creditor na yon. At ayokong magpakasal, marrying someone just to pay off my parents' debt. Pero ayaw nilang makinig sa akin. They're forcing me to go through with it. Sundin na lang daw sila para tapos na ang usapan. Yung feeling na para bang ibinenta ako. Feeling like I'm being sold. Binenta ako ng walang kalaban-laban. I've tried to talk to them about it. But they just say that it's for the best of us daw. Akala nila na pag pinakasalan ko, ang babae o ang daughter ng creditor ng isang mayamang pamilya, I will secure my future. Sabi nila, secured na daw ako kapag nag-asawa ako ng mayaman. Pero ayoko namang matrap in a loveless marriage. Napipilitan lang mag-asawa dahil sa utang. Pambayad utang lang pala ako. I'm feeling like I'm losing control of my life. Hindi ko alam kung anong gagawin ko or saan ako pupunta. I feel like I'm being forced into a life that I do not want. Alam mo yung naisip ko about running away? Umalis, hindi natatapusin ng college, pero nanghihinayang ako dahil graduating ako.
Hindi ko kayang maglayas. Dahil wala pa naman akong trabaho, umaasa pa ako sa mga magulang ko. So I do not know if that's the right solution ang umalis sa bahay. At ayoko rin namang saktan ng parents ko. But I need to think about my own happiness din, di ba? Inaisip ko, sana makakapagtrabaho ako, kikita ko ng pera para ako na magbabayad. Kakausapin ko ang creditor, nabigyan kami ng palugit, na makagraduate ako. Pag nakapagtapos at nakahanap ng trabaho, ako na mismo ang magbabayad buwan-buwan. I wish my parents would understand that I need to make my own decisions about my life. But for now, kasi wala akong magagawa dahil graduating ako. Para bang naipit ako sa isang bangungot. Tapos hindi ko na alam kung paano mag-escape. As I look back on my life, na-realize ko, China, I've always been an obedient son. I've never gone against my parents' wishes. Ni minsan hindi ko sila sinaway. Ni minsan hindi naging matigas ang ulo ko sa kanila. Masunurin akong bata. Nag-iisa lang kasi. But this time, Chin, I feel like I'm being forced to do something na against my will. Labag na labag sa kalooban ko. I don't know what the future holds. But I'm determined to find a way out of this situation. I'll do whatever it takes to be true to myself and live the life that I want. At alam mo ba kung ano pang pinaka-worst? My girlfriend ako, Chin. Itago na lang natin siya sa pangalang Shara. 3 years na kami. And we love each other so much. Kilala siya ng parents ko. And I know that kami ang para sa isa't isa. Siya na ang para sa akin. But my parents don't care about my feelings or yung relasyon ko kay Sarah or Shara. Gusto lang nila ma-solve yung financial problem namin. No matter the cost to me. They're forcing me na sumigil na sa marriage na yon. Kaya parang feeling ko para bang hinati ako sa dalawa. Hindi ko alam anong gagawin ko. Sinubukan kong kausapin sila ng paulit-ulit, Chin. But they just say that it's for the best. But I want to be Shara. To be with Shara for the rest of my life. And I know that she's the one for me. Mabait si Shara. She's so amazing, smart, at mabait. Beautiful, inside and out. We've been through ups and downs together, Jean. Marami na mga pagsubok kaming nalagpasan. And I know that I can count on her. I don't want to lose her. Pero hindi ko alam kung paano pipigilan ng parents ko from ruining our lives. My life, my future. Desidido na silang ipakasal ako sa daughter ng creditor na yon. Naisip ko nga na magtatanan na lang kami ni Shara. Pero paano din namin ipubuhay or bubuhayin ang sarili namin kung hanggang tanan lang at wala kaming mga trabaho dahil pareho kaming graduating students. Sasayangin pa ba namin ang college education dahil lang sa ganitong bagay? Pero nakataya kasi yung happiness namin. Yung future namin. Sana makita yon ng parents ko. Na I'm happy with Shara. And that I want to spend the rest of my life with her. Jean, tama bang I'll fight for our love? No matter what? Matanda na kasi pareho ang parents ko. Ayoko naman silang biguin or mamatay sa samahan ng loob sa akin. Nag-iisang anak lang ako. Inaasahan na nila akong gagraduate. At yun naman talaga ang pangarap kong makapagtapos. Dahil matanda na sila at gusto kong magpahinga na rin naman sila. Ako na ang kakayod.
Pero hindi ko lubos maisip na ipapakasal lang ako sa anak ng inutangan nila. Pero paano ko naman sasabihin kay Shara na siya ang mahal ko, pero iba ang pakakasalan ko? Ayoko maging heartbroken si Sarah, ayoko siyang saktan. Pero mas ayoko ding saktan at ayokong may mangyaring masama sa mga magulang ko. Please help me decide what's best for me and for us. Baka makatulong lang. Kaya sumulat ako. Jean, maraming salamat sa programa mo. I find your program very, very worth listening. Kaya sumubok din akong magsulat. And please play the song for me. Kung Akin ang Mundo by Eric Santos. Ang inyong kamaks, Jamil. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sok Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.